have given me. You have given me All authority. all authority. To rule and to reign. Excel in every way. I am a winner, victorious overcomer, a champion of God, reflection of His mind. I am a winner,
Masagana at mapagpalang hapon sa atin lahat. Ngayon hapon muli po ako po ay magpapahayag ng salita ng Panginoon na babasahin ko po sa aklat ng Matthew, chapter 8, 23 to 27. Hallelujah. Sabi po dito, "Now when he got into a boat, his disciples followed him. And suddenly a great tempest arose on the sea, so that the boat was covered with the waves, but he was asleep. Then his disciples came to him and awoke him, saying, 'Lord, save us, we are perishing.' But he said to them, 'Why are you fearful, O you of little faith?' Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm." Verse 27, "So the men marveled, saying, 'Who can this be, that even the winds and the sea obey him?'" Let's pray for a moment. Panginoon, maraming salamat sa hapong ito na ang salita mo muli magbibigay sa amin, Panginoon, ng sigla, ng lakas ng aming espiritu at kaluluwa na upang sa ganun, Lord, sa panahon namin ngayon, mas lalo po kaming titibay, mas lalo pong, Lord, lumalim pa, at mas lalo pa po kami, Panginoon, makaranas ng iyong mga himala na gagawin mo, lalo na po sa panahon ng mga bagyo na dumarating o mga pagsubok na hinaharap namin at sitwasyon sa buhay, na tanging ikaw lamang ang aming kublihan, kanlungan, at ikaw lamang makakatulong at magbibigay sa amin ng kalutasan ng lahat ng mga problemang ito. Salamat ang salita mo ngayong hapon, pagpalain mo po ang lahat ng mga kapatiran, mga anak mo, Panginoon, mga kaibigan at kakilala, pati po mga tao na nakikinig at handang tumanggap ng iyong salita. Dalangin ko po, Lord, na pagpalain mo ang kanya-kanyang pamilya sa hapong ito, pati ang iyong lingkod, i-anoint mo kami lahat na ikaw po ang focus at sentro ng aming pakikinig at pagbulay-bulay ng iyong salita. Ito po ang aming samot dalangin na may pasasalamat, pagdakila sa iyong pangalan, sa pangalan lamang ng iyong anak na si Jesucristo. Amen and amen. So, nais ko pong magbahagi sa hapong ito ng mensahe ng Panginoon ng pamagat ay Overcoming the Storm. So, kailangan po natin matuto paano po natin mapagtagumpayan kasi ang mga storm po na araw-araw marami po tayong hinaharap. Iba-ibang klaseng storms or iba-ibang klaseng mga hamon or mga bagyo sa buhay, either spiritual, physical, financial, iba-iba po na napakahalaga. Kailangan po natin ng power ng Lord para magiging kalmado pa rin tayo at mapayapa sa pagharap ng mga bagyong ito na hindi po natin minsan inaasahan, biglang mag-arise sa buhay natin. Samahan niyo po ako na sinasabi po dito sa intro. "Then Jesus got into a boat, his disciples followed him. He said, 'Let us go over to the other side of the lake.'" So sabi sa Matthew 8:23, "Now when he got into the boat," mismo si Jesus, yung nanguna na sumakay sa bangka, his disciples followed him. Yung kanyang mga disipulo, kanyang mga pinili, mga anak na kasama niya, sumunod din sa kanya. Sabi po dito sa Luke, another verse in Luke chapter 8:22, "Now it happened on a certain day that he got into a boat with his disciples. And he said to them, 'Let us cross over to the other side of the lake.' And they launched out." So bago pa man po sila na tumawid doon sa kabila or sa ibayo ng lawa or ng dagat, nandoon yung may sinasabi ng Panginoon na kailangan natin makikita po na mismo ang Lord, nandoon yung kasama na ng mga disipulo, kasama na ng mga lingkod ng Panginoon, mismo ang Panginoon Jesucristo, pero hindi pa po buo yung kanilang paniniwala at pananampalataya na si Lord talaga yung kasama nila. Kaya nga namangha sila nung si Jesus mismo nagpakalma ng storm na kanilang nasalubong na sudden situation na biglaang nagkaroon ng pagbabago ang kanilang paglaot na nakasalubong sila ng mga malalaking alon at mga hangin na kung saan talagang matindi po na to the point na nagkaroon agad sila ng yung iba nagpanic, yung iba natakot. Even though several of them were expert fishermen and know how to handle a boat. Kahit na yung mga kasama niya, mga disciples, mga experts po sila, alam nila at sila po ay talagang yun yung kasama nila sa hanap buhay or kanilang source of income, ang pangingisda.
Pero alam din nila paano i-handle ang bangka pag nakakasalubong sila ng unos o bagyo doon sa laot. Pero bakit kaya talagang nag-arise pa rin sa kanila yung takot or pangamba nung time na biglang nagkaroon ng pagbabago yung atmosphere ng dagat, nagkaroon ng bagyo, hangin at alon. Hallelujah. Kaya sabi po dito, sa truth, sabi dito, there's a sudden change and windstorm. Ito yung na-encounter nila. Biglang may pagbabago. Ang ganda po ng intro nila eh. Maganda yung mapayapa yung dagat, maganda yung pagsakay nila sa bangka. Pero ito na nga po nangyari. Kaya sabi niya sa Matthew 8:24 na sinasabi niya dito, and suddenly a great tempest arose on the sea. Biglang may pagbabago na hindi nila inaasahan. Katulad din po sa panahon natin ngayon na malaking pagbabago, adjustment na hindi pa natin naranasan noon. Pero buong mundo kaya ng Panginoon na baguhin ang lahat ng sitwasyon kahit nasa pagharap natin ngayon sa pandemic na ito, na talagang maraming adjustment. Kaya sabi po dito, and suddenly a great tempest arose on the sea so that the boat was covered with the waves. But he was asleep. Pero si Jesus talagang napakakalmado niya. Natulog lang siya doon kahit na nandoon na. Biglang may mga alon na, talagang inaano na yung bangka nila ng alon at yung hangin nararamdaman na rin sa paligid ng dagat. Kaya sabi niya dito, but as they sailed, sila po ay lumalaot na, he fell asleep. And a windstorm came down on the lake, and they were filling with water and were in jeopardy. So sabi po daw na nandoon yung lumalaot na sila at may mga hangin na naramdaman sa dagat, pero bakit kaya si Jesus kalmado pa rin kahit may pagbabago na ang galaw, pati yung bangka nila nararamdaman na nila. At dahan-dahan na rin po nag-arise yung takot or pangamba kasi po alam ng mga disciples na kasama ni Jesus na mapapahamak sila or pwede silang mamatay kung malunod o matakpan ng alon or tubig yung kanilang bangka. Kaya talagang sinasabi po ng Panginoon, kahit na sa mga pagbabago ng atmosphere ng dagat, si Jesus mismo, kalmado siya at mapayapa pa rin nakatulog na kasama nila sa bangka. Kumbaga, feeling ng mga disciples, walang pakialam si Jesus. Pero hindi po, nandoon yung care, concern, at saka yung love ni Jesus kung bakit nga siya namahan niya. Nandoon mismo yung presence niya kasama nila. Kaya sabi po dito sa letter B, the disciples were on panic and awoke Jesus from his sleep. Ang ginawa nila, dahil nga medyo natetensyon na sila sa nararamdaman nila sa paligid na nagkakaroon na ng bagyo, lumalaki na yung mga alon. Nagkaroon po sila ng spirit of fear or nagpanic po sila. At ang ginawa nila, ginising nila si Jesus. Sabi po dito, and awoke Jesus from his sleep. Kaya sabi dito sa Matthew 8:25, then his disciples came to him and awoke him, saying, Lord, save us. We are perishing. Panginoon, ang ginawa ng mga disciples, ginising siya. Sabi niya, Panginoon, iligtas mo kami. Doon yung sinasabi ni, we are perishing, tayo mamamatay na. Kaya sabi po sa Luke 8:24, and they came to him and awoke him, saying, Master, Master, we are perishing. Then he arose and rebuked the wind and the raging of the water. And they ceased, and there was a calm. So yun po na nakikita natin doon na talagang nung gumising na si Jesus at ni-rebuke niya ang hangin pati yung mga alon sa dagat, talagang bigla pong pumayapa at nahinto na po yung unos, yung bagyo na kanilang nasalubong sa dagat na hindi nila akalain na ma-experience nila yon doon. At ganun din po na makikita po natin na na-amaze sila, mga disciples, na mangha na, sino nga ba talaga itong taong ito nakasama natin? Akala siguro nila si Jesus, ordinary man na kasama nila, pero hindi po eh. Si Jesus talagang siya po yung powerful God na kasakasama na nila, pero nandun pa nga po rin yung doubt, unbelief sa puso nila na hindi pa 100% naniwala na ang Panginoon nga yung mismong kasama nila sa bangka. So praise God dahil na-proof yung kapangyarihan ng Panginoon, napatunayan nila, na-witness nila yung miracle ng Lord nung pag-rebuke niya ng hangin at ng mga alon. Ganun din po sa buhay natin. Kung 100% tayo naniniwala sa magagawa ng Panginoon sa ating mga pagsubok na dinadana sa buhay, mas magiging mapayapa po. At siya din po yung magbigay sa atin ng solusyon ng lahat na magiging maayos po ang pagharap natin
magiging panatag po yung ating puso na buo, magtiwala at manampalataya pa rin sa Kanya kahit anong mangyari. Hindi po yung pag may problem ka, mas lalo mo nang iniisip yung problem kaysa isipin mo yung Diyos niya, siya magbigay sa iyo ng solusyon ng iyong problema. Kaya sabi po dito, ngatlo, the Lord rebuked the wind and the sea. So yun nga po, ni-rebuke niya, sabi niya sa verse 26, but He said to them, why are you fearful, O you little of faith? Bakit ba kayo natatakot? Kayo maliliit na pananampalataya. Then He arose and rebuked the winds and the sea, and there's a great calm. So, kasama po yun, sinasabi yung eksena niya rin sa Luke, na sinasabi niya, bakit ba kayo natatakot? Kayo maliliit na pananampalataya. So, ni-rebuke, hindi lamang po dagat at yung alon ang na-rebuke, kundi pati mismo yung mga disciples na kasama niya, na-rebuke niya sa pamagitan ng kanyang salita. Na minsan po, masakit, pero pag once tanggapin natin at bukas ang ating puso sa mga rebuke at correction ng salita ng Diyos, mas lalo pa po, titibay po yung ating pananampalataya at relasyon sa Panginoon. Magiging mapino po yung ating mga character, attitude, the way we handle, the way we respond in our storms in life. So yun po, na sinasabi niya rin po dito, Luke 8:25, but He said to them, where is your faith? Asaan ang inyong pananampalataya? And they were afraid and marveled, saying to one another, who can this be? For He commands even the winds and water, and they obey Him. So, ano na naman sila? Namanga na naman sila kaya sinabi ng Panginoon, asan yung pananampalataya nyo? Kanina sabi niya, bakit kayo natatakot? Kayo maliliit na pananampalataya. Ngayon po ang sabi niya, asan yung pananampalataya nyo? And they were afraid. Sila'y natakot at sila din po ay namangha. And marveled and saying to one another, who can this be? Sino nga ba talaga ito? Tapos, for He commands even the winds and the water, and they obey Him. Kahit na inutusan niya, kinumand niya yung water or yung wind, at sumunod agad. Kaya sila din napapaisip, namamangha sila, sino nga ba talaga itong taong itong kasama natin? Na pati yung hangin, tubig, at yung mga alon, sumusunod at pumapayapa sa kanyang pag-rebuke at sa kanyang pagsalita, huminto agad sila. So yun po na talagang ilagay po natin yung 100% na paniniwala at pananampalataya sa Panginoon. Tiyak po na tayo mismo makakaranas ng breakthrough sa buhay natin at mga katagumpayan. Kaya sinasabi po dito, the right responses in handling terrible storm. Right responses, sa side din po natin, pagbulay-bulayan po natin ang salita ng Diyos na paano magiging tama yung ating response sa pagharap ng mga storm sa buhay. Sabi po dito, una, stay calm and don't panic when you encounter a storm. So, manatili po tayong kalmado, manatili po tayong payapa, kung tayo po ay nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay. Sabi po sa Psalm 89 verse 8 to 9, O Lord God of hosts, who is mighty like you, O Lord? Your faithfulness also surrounds you. Verse 9, you rule the raging of the sea. When its waves rise, you still them. So yung po na kahit daw yung dagat, control ng Panginoon. Siya yung nagro-rule doon. Pati yung mga alon, pumapayapa pag nire-rebuke ng Panginoon. Kaya nga po walang katulad ang ating Diyos. Kaya sabi niya, walang katulad ang kanyang kapangyarihan. O Lord God of hosts, who is mighty like you, O Lord. Your faithfulness, ang kanyang katapatan, nakapaligid lang din po sa atin. Your faithfulness also surrounds you. Nasa kanya lagi ang kapangyarihan ng lahat. Kahit ang pagsaway ng mga unos sa buhay, kayang i-control, kayang mag-rule ng Panginoon sa area natin. Sa lahat ng aspeto ng storms, hindi lamang po sa spirit. Marami po kasing klaseng storms. Pwede po tayo makaranas ng storm spiritually, storm physically, sa ating mental, emotional, na attack ng kaaway. Pwede rin po makaranas ang tao ng storm financially. Marami pong tao na either non-believer or believer, mananampalataya or di mananampalataya. Minsan pag nakakaranas ng unos pagdating sa pera or financial crisis, nawawala sa mood, nababagot, mainit ang ulo, talagang hindi masaya kasi walang pera, pero hindi po yun ang right response or right attitude na dapat natin
response sa area na yon. Kundi kahit may pera ka man o wala, yun nga po yung sinasabi na kahit may problema at wala kang pera, basta't laging masaya sa presensya ng Panginoon. So di po ba? So yun po ang nais ng Lord, na yung attention natin, hindi nababawasan yung ating pagtitiwala, pananampalataya at pag-asa na tanging siya ang lahat ng supplier at provider natin, na sa Kanya lamang tayo buong puso nakafocus yung ating mata sa Kanya, na siya po ang lahat na nagbibigay ng pangangailangan natin. So yun nga po. At sinasabi din po dito sa Psalms chapter 107 verse 29, He calms the storm. Pinapakalma, pinapayapa niya ang mga unos so that its wave are still. Pati yung mga alon ay mapapahinto niya. So yun po, na talagang yun po yung sinasabi ng salita ng Panginoon. May assurance po siya na binigay sa atin na wag po ma-divert yung ating attention, yung ating focus ng ating pag-iisip, ng ating puso. Instead na sa Panginoon, minsan po nadadivert na laging iniisip ang problema. Kaya minsan lalong mabigat ang flow ng buhay. At mas lalong nade-delay at mas lalong tumatagal malutas ang problema dahil lagi ang problema yung sinasabi, walang ganito, walang pera, mainit ang ulo, madali maka-encounter ng away or conflict sa relationship sa loob ng pamilya. Yung po ang pakana ng kaaway na dapat sensitive po tayo doon. So pag talagang minsan wala kang pera, sabihin mo, positive word, a blessed word, God will provide all our needs. Hold on to the promises of God. Huwag tayong bumitaw. Mas lalo po nating i-focus yung ating attention doon sa sinasabi ng Kanyang salita. Huwag po sa ating sariling kakayanan na minsan hindi po talaga natin saklaw, hindi natin alam kung paano natin lutasin ang problema. Sabi po dito sa pangalawa, have strong faith in God. So yun nga po, na mas lalong magiging increasing pa. The more na great yung storms na harapin mo, the more din po na magiging greater yung faith din dapat natin sa Panginoon. Magiging balanse, matumbasan po natin yung ating pananampalataya na sa Panginoon, the way na mayroon po tayong mga challenges din po na hinaharap. Sabi po sa Hebrews 11:6, ito po, alam ko marami pong talagang alam na salita ng Diyos na ito, pero panghawakan po natin, sabi niya po dito, but without faith, it is impossible to please Him. Kung wala kang pananampalataya sa Diyos, hindi po siya natutuwa ang puso niya sa atin. Sabi niya, for he who comes to God, kung sino yung lumalapit sa Kanya, must believe. Bukod sa pananampalataya, maniwala ka, maniwala din ako that He is, and that He is a rewarder of those who seek Him diligently. Siya din po, maniwala tayo na siya yung Diyos na kumikilos para sa atin. Siya din yung Diyos na nagagantimpala sa lahat ng humahanap sa Kanya ng buong puso. Hallelujah. Hindi po 50-50. Hindi po without any partiality and without hypocrisy sa buhay ng mga anak ng Diyos na totoo at tunay na naghahanap sa Kanya. Another verse in 2 Corinthians 5:7, we walk by faith and not by sight. Do you believe that? Na tayo po ay lumalakad sa pananampalataya, hindi po sa mga bagay na nakikita. That's faith. Na kahit hindi mo pa nakita, na kahit marami kang problema, parang naniniwala ka at nananampalataya ka na sa Panginoon na siya yung magbigay ng solusyon sa lahat mong pagsubok sa buhay na hinaharap na sitwasyon, mas magaganap, mapabilis at mapaiksi po na matanggap mo at maranasan mo agad ang katugunan ng Panginoon sa iyong problema. Kaysa we walk by faith, for we walk by faith and not by sight. Another verse, in 1 Corinthians 16:13, watch, sabi niya, mapagmatsyag tayo, magmatsyag kayo. Stand fast in the faith. Tayo magpakatibay sa pananampalataya. Be brave. Lakasan natin ang ating loob at magpakalakas. Hallelujah. Dahil siya lamang ang tanging Diyos na kahit gaano man kalaki o kaliit man ang problema mo, pag siya'y partner mo sa pagharap mo sa buhay, talagang hindi ka ng Panginoon bibiguin. Hindi ka rin ng Panginoon ipapahiya sa ating kaaway. Kundi, ipapahiya ng Panginoon ang kaaway na siya ang Diyos na magbigay sa ng tagumpay. Amen. Hallelujah. Kaya sabi po dito, don't allow your little faith to hinder you in believing and trusting God. Huwag po nating hayaan
ng ating maliit na pananampalataya, ito yung magiging makahadlang sa ating paniniwala at pagtiwala sa Panginoon. Amen po ba? Kaya sabi po dito sa pangatlo, be still and know that He is God. Hanggang ngayon po, the same God. He is existing, working, moving in our midst. The same God yesterday, today, and forever. The God of Abraham, He is the God of Abraham, Isaac, and Jacob, and our God. He is true and faithful to His promises to us. Kaya sabi po dito, hallelujah, be still, know that He is God. In Psalms 46:1, God is our refuge and strength. Siya yung ating kanlungan at siya yung ating lakas. A very present help in times of trouble. Siya po yung tumutulong sa atin. Amen po ba? Naranasan niyo na po ba na talagang mismo ang Panginoon ang tumulong sa iyo sa panahon ng pagkalugmok or panahon ng marami kang hinaharap sa buhay ng mga iba-ibang sitwasyon, iba-ibang level ng pagsubok. Naranasan nyo na ba ang pagtulong ng Panginoon? Mga kapatid, ako how many times? Either physical storm, financial storm, spiritual storm. The Lord help us really, redeem us and release us in every situation that we cannot handle with our own. Sabi po dito, verse 10, be still and know that I am God. That I am God, I will be exalted among the nation, I will be exalted in the earth. Siya lamang ang Diyos, sabi niya. Be still, know that I am God. He will be exalted among the nations, I will be exalted in the earth. Tinataas natin siya, lalo na ngayon sa ating bansa sa Pilipinas. Marami pong tao, mga anak ng Diyos nagkakaisa sa pananalangin. Tinataas natin, binabandila natin ang pangalan ng Panginoon. Dapat lang po siya yung unang maitaas kaysa mga tao na namumuno sa atin. Siya po yung ating maparangalan. Siya po yung ating maitanghal ang pangalan ng Panginoong Hesus na siya po yung magpawalambisa ng virus ng COVID-19. At ito po ay malapit na tayo po ibalik ng Panginoon sa normal. Kasi po itong challenges ng pandemic na ito, hindi po ito ganun kadali. Talagang lahat po tayo na lockdown. Lahat tayo nakaranas, either mahirap o mayaman, wala pong pinili. Kakaiba po yung move ng Lord sa ating bansa ngayon at sa buong mundo. Kaya ito na rin po yung malapit na. Talagang mapuksa na ang lahat, mapawalambisa na ng lahat sa kapangyarihan ng Panginoon. Huwag po tayong huminto sa panalangin dahil dinidinig po tayo ng ating buhay na Diyos na para sa kanyang kalwalhatian, karangalan, na maitestify natin ang kanyang katapatan at kabutihan sa ating bansa, pati sa buong mundo, sa pananalangin natin. And I will be exalted in the earth. Siya din po yung maitaas dito sa lupa para lang sa langit. Kaya yun po, hayaan po natin na lagi nating maalala ang Lord despite na ang i-meditate mo yung problems. Always remember that our God is always there. Be still. Tayo po ay pumayapa din sa presence ng Lord. Magmuni-muni at magbulay-bulay na mas makapangyarihan siyang Diyos kaysa ating mga hinaharap sa buhay. Araw-araw po kasi marami tayo na encounter. Kaya mahalaga po yung ating devotion talaga. Ma-rebuild yung altar na lagi tayong may quality time to spend, to have an intimate relationship and to have an intimate devotion with God, na mas lalo po tayo niyang i-preserve, magiging aware tayo sa araw-araw ng flow ng buhay natin. If we seek His presence first in our priorities in life, truly, God will bring us into a peaceful life. Philippians 4:6-7. Be anxious for nothing, but in everything through prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. Verse 7, and the peace of God which surpasses all understanding will guard your heart and mind through Christ Jesus. Hallelujah. So isa po yun sa reward o gantimpala na matanggap natin. He will give us peace and understanding. Kasi minsan po, marami tayong mga encounter sa buhay na minsan hindi natin nauunawaan. Hindi natin alam bakit nangyari ito. Pero bukod sa understanding na ibigay niya, kaunawaan, may kapayapaan pa nakasama na manatili pa rin tayong payapa, na huwag tayong magugulumihanan pagdating ng mga problema. Reward, peace and understanding, that it will guard our heart through Christ Jesus. Ito po yung magpapayapa sa atin sa pamagitan din po ng Panginoong Sukristo, na ating Diyos na buhay, na laging
sinasamahan tayo sa araw-araw nating buhay. Pangalawa, He's a problem solver, not a troublemaker. So, siya din po ang reward ng pangalawa. Siya yung maglulutas ng ating problema. Hindi po siya problem maker or troublemaker. Sinasabi po dito, He's a problem solver, not a troublemaker. In Matthew chapter 8:26, basahin ko po uli. Kanina nabanggit ko na po ito. But He said to them, Why are you fearful, O you of little faith? Then He arose and rebuked the winds and the seas, and there was a great calm. So yun po, na sinasabi niya, nirebuke niya yung kanyang mga disciples. Sabi niya, why are you fearful? Bakit kayo natatakot? O kayong maliliit na pananampalataya. At nirebuke niya. Pinakita niya sa mga disciples to prove His power, that truly He is a powerful God. He is not an ordinary man sitting and sleeping at the boat, but He is the God who is great and mighty. There is none like Him, only Jesus alone. So sabi niya po dito, then He arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. Ganon din po sa buhay natin. Pag i-allow na natin, i-turn over na natin ang lahat ng ating mga kabalisahan, mga alalahanin sa kamay ng Panginoon, huwag na po nating bawiin at alalahanin, isipin uli. Kundi ipagkatiwala buong puso, buong isip, buong espiritu at kaluluwa, na ang Diyos, pag ipagkatiwala mo na yon, siya na po ang kikilos para sa atin, lalo na po pag talagang hands off tayo. Masabi mo na, Lord, hindi ko na talaga kaya. Either sa relationship, sa family, loved ones, either sa spiritual na buhay, dumanas ka ng pagsubok, physical attack ng kaaway. Pag sinabi mo na po yun sa Panginoon, huwag mo nang bawiin. Hayaan mo na, tintayin mo na lang ang katugunan ng iyong panalangin. Yun po yung totoong faith. Na huwag kang mag-alinlangan sa Kanya. Huwag kang magdududa kung tugunin ka ba ng Lord o hindi. Dahil pag once nakikita ng Panginoon yung motive ng puso mo sa paglapit sa Kanya, dito po tayo sinusukat ng Panginoon kung gaano nga ba tayo katibay sa pagsunod sa Kanya, sa pagtiwala at pananampalataya sa Kanya. Kaya sabi po dito, another verse in Psalm 33, verse 8 to 9, let all the earth fear the Lord. Sabi niya, ang buong mundo, buong lupa, dapat matakot sa Diyos. Let all the inhabitants of the world stand in awe of Him. Lahat ng mga tao dito sa buong mundo, tumayo sa Kanyang presensya, mamangha sa Kanya. For He spoke, and it was done. Pag siya magsalita, mangyayari, magaganap sa lahat ng walang, kahit po sa healing. Pag hiningi mo ang healing sa Lord, don't doubt. Kasi sa Book of Gospel, marami pong nakaranas ng himala sa kagalingan. Lahat ng klaseng karamdaman na lumalapit kay Jesus. As I read and meditate this Book of Gospel na talagang nirarantro ko po siya, talagang maraming klase. The only God can do it. For the people who asking God for healing, who beg the Lord, nagsumamo sa Panginoon, hindi hingi ang kagalingan at mapalaya sila sa karamdaman, either demon-possessed, paralytic man, blind man, deaf, mute, lahat po yun. As He spoke the word, madalas po ang ginagamit niya, your faith has made you well. Yung pananampalataya mo ang siyang nagpapagaling sa'yo. Ginamit lang ng Panginoon ang Kanyang kapangyarihan na i-command yung spirito, mapalaya at mapagaling din sa anumang karamdaman ang bawat taong lumalapit sa Kanya. Kaya sinasabi po dito, for He spoke and it was done. He commanded and it stood fast. Pag siya di mag-utos, magaganap po ang lahat. Kailangan po natin na mas lalo po nating panghawakan ang salita ng Diyos kaysa panghawakan mo yung problema or ano sa buhay mo. Nandyan po talaga yan, wala pong exempted sa atin. Iba-iba lang po yung response. Kaya nga po tinuturuan tayo ng salita ng Diyos, the right responses in handling our terrible storms. Mahalaga po ang bagay na ito. Kaya pangatlo, sinasabi po dito, He will make us more than conquerors. So tayo po yung bigyan niya po ng tagumpay. Tayo po yung magiging mananagumpay sa biyaya ng Diyos. Kaya sabi po sa Romans 8:37-39, yet in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. Tayo po'y pinagpatagumpay ng Panginoon sa pamamagitan niya na umiibig sa Kanya. Hallelujah. Ang tanong po, iniibig po ba natin talaga ang Panginoon? Yes po. With all our heart, dapat 100%.
Siya po yung first love natin. Second love ko na lang po yung husband ko, yung family ko. Pero ang first love ko po talaga mula nung tinawag ako ng Panginoon, mismo ang Lord na, yung una kong iniibig sa buong buhay ko habang ako'y nabubuhay all the days of my life here on earth. Sinuko ko na po yung una kong pag-ibig para sa Diyos. Sabi po dito, "For I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor deep, nor any other created thing, shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord." Wala pong makapagpawalay sa ating pag-ibig sa Diyos. Kahit ano pa man, kamatayan o buhay, katulad po ngayon, minsan marami natakot mamatay. Pati po ang kamatayan, hindi dapat nating katakutan. Kasi lahat po ng tao, naka ano na po yun, mayroon na po tayong destiny na nakatakda na sa kamay ng Diyos kung kailan po tayo uwi sa Kanya. May kanya-kanyang kapanahunan. Pero hindi po dapat natin to katakutan. Kung talagang halimbawa, ang destiny mo ay mamatay ka sa COVID, talagang yun na yung, yun na yung katapusan ng buhay mo dito sa lupa. Pero pag ikaw naman ay na kay Kristo, mas lalo na po pag na kay Kristo ka, hindi ka dapat talaga matakot kasi hindi ka pa rin mapawalay sa pag-ibig mo sa Diyos at makakapiling natin ang Panginoon habang buhay sa langit pag tayo pinanatili sa Kanya hanggang sa kamatayan. Sabi nga, kahit ang mga principalities, powers, or anuman yung mga bagay na nandito ngayon at yung mga parating pa, nor height, nor deep, nor any other created things, anuman yung mga nilikha, shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Walang makapagpawalay sa atin, sa ating unang first love sa Panginoon, na hindi po dapat natin isit aside or makalimutan yung vow na ito mula nung tinanggap natin si Kristo. Lagi pong magiging manatiling sariwa para sa buhay natin, na lagi nating alalahanin, na ialay natin sa Kanya ang karapat-dapat na unang pag-ibig ng buong puso na may pagsunod, may pagpapakumbaba, at may pagsuko ng buhay sa Panginoon. Kaya sabi po dito, He will make us more than conquerors. Siya po yung magpapatagumpay sa atin. Or MTC, more than conqueror. Marami po ngayon ginagamit mga abbreviation, MBTC, more birthdays to come. Pero ito po, more than conquerors, man and woman of God. And conqueror po na word, it means one who wins in a war and overcomes adversary. Pag sinabing conqueror, nagtatagumpay ka, ikaw yung nananalo. At ikaw din yung nananalo sa iyong kaaway, na pagtagumpayan mo siya. Overcome your Goliath like David in the name of Jesus. Katulad po ni David. Kasi minsan po, pag may mga storm sa buhay natin, ang focus ng tao doon sa storm. But take note, like David and Goliath, behind Goliath or behind your storm in life, there is a God who is ready to help us, to give us breakthroughs and victories over our enemies. Kaya, yan po natin, wag tayong magpa-distract sa walls ng enemy. Na minsan, papadiran ka niya para hindi mo makita behind your storm, nandito ang kamay ng Lord. Nandiyan ang Lord naghihintay din sa'yo. Pag malampasan mo yan, may mga breakthroughs at pagpapala na inanda ang Diyos na minsan, mamangha ka na hindi mo para naranasan noon. Hallelujah. Kaya may conclusion, sabi po dito, be determined in facing your storms in life. Be brave and be a winner, not a loser. Be ready for your breakthroughs and victories. Ulitin ko po in my conclusion. Be determined in facing your storms in life. Be brave and be a winner, not a loser. Be ready for breakthrough and victories in life, because the Lord is always fighting our battles. Hallelujah. Glory to God. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Panginoon at purihin ang salita ng Diyos. Siya lamang karapat-dapat na itaas, parangalan, dakilain. So sa hapon pong ito, pinagpala po tayo lahat ng nakikinig ngayong hapon sa salita ng Diyos. Alam ko po na mayroon kang natanggap na portion ngayon
na lalo na po sa sitwasyon natin ngayon, very talagang kasama po sa essential needs ang spiritual devotion natin. Hindi lamang ang essential needs sa physical food na laging hinaharap araw-araw, kundi yung essential needs din po yung devotion natin para po tayo laging malakas sa side din po ng spiritual para makalaban tayo sa anong mga hinaharap natin araw-araw sa buhay na mga hamon. Kaya purihin po, napakabuti ng ating Diyos na buhay dahil siya lagi yung nagbibigay ng now word para mas lalo po tayong magiging managumpay at laging tayo po ang siyang nagwawagi kailanmay. Laging panalo, hindi natatalo ng kaaway. Amen. So ako po'y manalangin sa lahat po sa inyo sa hapong ito. Muli po nating i-refresh, i-restore, at i-renew yung ating pananampalataya sa Panginoon, paniniwala at pag-asa na minsan po nababawasan dahil sa iba-ibang mga problema na ating hinaharap sa buhay. Ngayon po tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat. Ama, na dahil sa iyong salita, muli po kami lumalapit na may pagpapakumbaba sa iyong banal na trono at hinihingi po namin, dalhin mo po, iangat mo po ang level ng aming pananampalataya, pagtitiwala at pag-asa. Tanging sa iyo lamang, Panginoon, na sa hapong ito, Lord, pagpalain mo po lahat ng mga sumusubaybay, either sa FB Live or sa YouTube channel, Panginoon, ng Dasmariñas. Salamat, Lord, na pagpalain mong lahat ng iyong mga tupa, mga anak mo, Panginoon, na laging nananabik, Panginoon, laging gutom at uhaw sa iyong presensya. Lord, lalo na po sa spiritual na mga pagkaing mana na mula sa kalangitan, Ama. Salamat, Lord, na sa hapong ito, pagpalain mong iyong salita, tulungan mo po ang bawat isa sa amin na mas lalo po namin ito mapanghawakan, Lord, malakaran at may apply, Panginoon, na kahit anumang mga hamon, Lord, help us to be always in right attitude in handling, Lord God, storms, Panginoon, and facing challenges and circumstances that sometimes mga unexpected, Panginoon, nag-aray sa buhay namin. But we continue to believe, Lord, that you are a strong foundation, Panginoon, na kung saan di po kami magigiba, hindi po kami masisira, kundi kami, Panginoon, ay manatiling matibay, manindigan, Lord God. We will watch, Lord, stand firm in our faith in you with love, O God. Maraming salamat, Ama, ng lahat ng ito. Tulungan mo po kami na ma-absorb namin, ma-embrace namin ang mga sinasabi mo sa iyong salita. Lahat ng mga pamilya, Lord, na nakikinig at sumusubaybay, patuloy mang pagpalain pating aming mga koneksyon, Panginoon. Salamat, O Diyos, na ikaw po ang maghari, Panginoon, ng bawat pamilya maka-align, makapag-rebuild, Panginoon, ma-restore, ma-refresh sa iyong presensya araw-araw pang sa ganun. Lord, mas lalong maging tiyak yung buhay namin 100% na walang pag-alinlangan, walang unbelief na makapasok, walang distraction ng kaaway na magtagumpay in the name of Jesus, kundi we will fix our eyes on you, who is the finisher and the creator of our faith. Lord, help us to grow deeper, to grow matured as a true disciples of yours, O God, without, Lord God, wavering our faith like Abraham, O Lord, to believe always in you than our own ability and capacity to handle our life here on earth, O God. Lord, we bless you, we honor you, and glorify your name. Thank you for everything that you have teaching us, you have correcting us, you are rebuking us, Lord God. Thank you so much, Lord, for your word this afternoon. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Maraming salamat po muli sa inyong pagsubaybay. At sa salita ng Diyos, alam ko po, lahat po tayo ay napalakas at pinasagana ng Panginoon ng ating espiritu at kaluluwa. Sa hapong ito, sa Panginoon ko po lahat, binabalik ang papuri, parangal, pagdakila at pasasalamat. God bless us all.